Magandang gabi po, no? May share lang po ako sa inyo. Bible, marinig nyo lang. Simpleng paraan ng kaligtasan sa Bible, marinig nyo po sa salita ng Diyos. And by the way, hindi po yung nangingi ng pera. Mali po yung pag nangingi ng pera, hindi po yung sa Diyos. Sinasabi ko na po agad sa inyo. Magtrabaho sila para sila yung magkapera. At mali po yun. At hindi din po ako naparito para sarili yun. At hindi din po para makipagtalo, makipag-away, debate. Wala pong ganun. Kundi sabihin sa inyo yung kaligtasang sinabi ng Diyos sa Bible. Sapagat mahal po tayo ng Diyos. Hindi po tayo ibig ng Diyos mapahamak. Babanggitin ko lang po sa inyo yung Bible verse na kung ano po yung kalagayan ng tao sa Diyos. Hindi maganda po, sabi ng Bible. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." So sabi ng Bible verse po na yun, ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po sa Bible, tayo pong lahat ay makasalanan. Kasama din po ako. Wala pong exempted. Lahat. Ngayon po, ano mangyayari sa mga kasalanan? Sabi po ng Bible, hindi maganda pa yung sunod. Sabi po sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." So sabi po ng Bible, ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So sabi po ng Bible, may bayad po sa kasalanan, ito po ay kamatayan. Ang tinutukoy po ni God na kamatayan, tatlo po yun. Ang tao ay patay dahil sa kasalanan. Sunod, ang tao mamamatay physical isang araw. Yun yung bayad sa ating kasalanan, parusa ng Diyos sa atin. One day mamamatay po tayo sa daigdig. Walang mananatili. Lahat babalik sa lupa. Yung pangatlo, yung napakalungkot yung pangatlo po, papunta po ang ating kalo sa impyerno sapagkat tayo makasalanan. Kung maiintindihan lang po natin yung sentensya ng kasalanan na dapat tayo parusahan po sa impyerno. Sampo na lang sa lupa, pag ang tao po'y pumatay, alam natin, ikukulong siya. Alam po natin yung kahit isang kasalanan lang na ganun, pero habang buhay ang bayad ng kasalanan niya na yun. Paano po sa Diyos? Lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Ang malungkot, paparusahan po tayo sa impyerno. Yun po yung bad news, sabi ng Bible. By the way din po, pag binasa niyo yung Bible, ang nabasa niyo po, mas madami ang impyerno kaysa sa langit. Nakakatakot po ang Biblia pag binasa niyo po. Hindi po nagbibiro ang Diyos sa salita niya at katotohanan sinasabi niya na ang tao ay makasalanan, pupuntang impyerno. Ang Diyos po ay katotohanan, kabanalan, hindi pwede magsinungaling po ang Diyos. Doon po ang sasapitin ng taong makasalanan, impyerno po. At yan po ay gustong-gusto ni Satanas na tayo doon mapunta sa impyerno habang buhay. May sama niya, mapahamak din kagaya niya na lumaban sa Diyos. Ano po? Doon tayo papunta. Ngayon po, sinabi din ng Bible yung good news, meron pong tagapagligtas. Sabi po sa Romans 5:8, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Sabi po yan ng Bible. So sa Bible verse po na yun, mahal po tayo ng Diyos. Tayo pong makasalanan, mahal ng Diyos. At namatay po si Jesus Christ para sa atin, sabi po sa Bible, sa Scriptures. Minahal po tayo makasalanan. Ang hindi lang mahal po ng Diyos sa ating mga tao yung kasalanan ginagawa ng tao. Sapagkat ang Diyos ay banal, hindi pwede sa Kanya yun. Hindi po natutuwa ang Diyos sa kasalanan. Galit po ang Diyos doon, sabi ng Bible. Pero mahal niya yung makasalanan, tayo po yun. At ang kagandahan pa, Jesus Christ ay namatay para sa atin. 2000 years ago po yung kwento na yon. Sa bayang Israel po galing ang Bible. Doon po bumaba ang Diyos, nagkatawang tao si Jesus, the Son of God, King of the Jews, King of Nazareth, King of the Jews, Jesus Christ of Nazareth, Christ, Messiah, Deliverer, Savior.
Saan Savior po? Sa kasalanan. At sa impyerno pupuntahan po natin. By the way, yung kwento po noon, naganap sa Jerusalem papuntang Golgotha. Sabi po sa Bible, pag binasa nyo po, si Jesus po ay napako sa krus. Sa Golgotha na lugar, sa bundok, kung di po ako nagkakamali. Bundok na Golgotha. Napako po si Jesus sa krus, namatay, nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Sabi ng Bible, nag-resurrection. At dumanak po ang dugo ni Jesus sa krus, nabayubay sa Kalbaryo. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Binayaran ni Jesus dun sa krus yung kasalanan para ang tao po maligtas sa impyerno habang buhay. At bigyan ng kapatawaran sa kasalanan dahil sa dugo po ng Panginoon Hesus. Ngayon ang dug doon. Mapatawad sa ating kasalanan dahil sa dugo ng Panginoon Hesus. Si Jesus po yung tumanggap ng parusa dun sa krus na para sa atin po. Na tayo po dapat ang pahirapan sa kasalanan natin. Si Jesus po ang tumanggap, substitute. Hindi po tayo makakabayad eh. Siya po nagbayad para sa atin. Kaya meron na tayong tagapagligtas Savior po. Sabi pa naman po sa Book of Matthew, chapter 1 po, verse 21, sabi po doon, may isang babae, si Maria yun, sabi sa Bible, maglilihi ng isang sanggol sa bayang Israel yun, sa Bethlehem. At siya magsisilang ng isang sanggol, sabi sa kanya, tatawagin yung pangalan niyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. At sa impyerno pupuntahan po natin. Yun po ang dahilan ng pangalan ni Jesus, tagapagligtas ang ibig sabihin. At yung pangalang Jesus, siya mismo yung kaligtasan, sabi sa Bible. At si Jesus lang po ang paraan para tayo maligtas sa impyerno, sa pangalan niya lang, wala na pong iba, sabi sa Bible. At ngayon may sabi din po sa Bible sa John 3:16, malamang po napapakinggan na po yan ng tao. Sabi po dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sabi po yan ng Bible. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan kaya't ibinigay ang anak ng Diyos. Sino po yun? Si Jesus Christ, the Son of God. At sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus po, ay hindi mapapahamak saan po? Sa impyerno habang buhay. Kundi magkakaroon ng buhay na walang gan ang nanampalataya po sa Panginoon Hesus ng buong puso at nagtiwala bilang tagapagligtas Savior niya. Wala na pong iba. Ano po, yan po sabi ng Bible. Kaya doon pa lang po nakalagay ng kaligtasan. Simple lang po ang paraan ng kaligtasan. Hindi na pinapahirapan po. Manampalataya sa Panginoon Hesus. At may utos po ang Diyos sa lahat ng tao. Sabi ni God sa Bible, repent. Sabi ng Bible, repent. Paulit-ulit po yung sinasabi sa Bible kahit noon ng panahon sa propeta. Repent, repent, sabi ng Bible. Kayo'y magsisi at tumalikod sa kasalanan at talikuran ng maling landas, direksyon, at aminin sa Diyos na nagkasala at manumbalik sa Diyos. Magtiwala at manampalataya sa Panginoon Hesus, sabi po yun ng Bible. Sa ating tagapagligtas kay Jesus po. Turn away to sin, sabi ng Bible. Magkaroon ng bagong isip, bagong puso, change of mind. Talikuran ng maling landas, direksyon. Yan ang sabi po ng Bible. Kasalanan, talikuran po. Turn away. At manumbalik sa Diyos na buhay. Kumbaga dati po nakaharap tayo sa kasalanan, 180 degree. Release na tayo doon. Pabalik sa Diyos. Sa Panginoon Hesus po, pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala na ating tagapagligtas Savior ng buong puso. At pangako ng John 3:16, ang nanampalataya po sa Panginoon Hesus may buhay na walang gana. Agad-agad ibinibigay po yun ng Diyos. At sa langit pupunta pag namatay, hindi na po sa impyerno. Sarado ng impyerno para sa Kanya. At yun po regalo ng Diyos, kaligtasan, libre. Matatagpuan lang po kay Jesus. At ang Diyos po magligtas sa inyo. Biyaya lang po ng Diyos, masabi po sa inyo ito, magamit ng Panginoon. Glory to God na makapangyarihan sa lahat in the highest. Through His Son Jesus sa Bible. Sana po pag-uwi nyo ng bahay, kayo po'y mag-pray sa Diyos, kay Jesus na nasa heaven din natin nakikita. Kayo po'y mingi ng tawad sa Diyos, sa aming mga kasalanan, pagsisi, tumalikod sa kasalanan. Repent. At tanggapin nyo po si Jesus Savior ng buong puso.
Panampalatayan niyo po ng buong puso na si Jesus po ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. At yung ginawa niya sa krus na paraan ng kaligtasan po, yung death, burial, and resurrection niya, panampalatayan niyo ng buong puso po na yun lang magliligtas sa inyo sa impyerno, wala na pong iba. At ipag-pray nyo din sa Panginoon Jesus na ipinapahayag nyo siya na Panginoon nyo po na inyong tagapagligtas. At ipahayag nyo din po na si Jesus ay binuhay ng Diyos sa mga patay. Panampalatayan nyo po ng buong puso. At ipag-pray nyo din po sa Diyos na kabagan po tayo na iligtas ang ating kalulubuhay doon sa impyerno habang buhay. Yun lang po ang masasabi ko po. Ang kayamanan po ay maligtas ang ating kalulubuhay sa impyerno habang buhay po. Yan ang pinakamagandang kayamanan binibigay po ng Diyos sa atin. Bonus lang mga pera bagay sa lupa, ang yumaman din. Pero yun ang yaman po, maligtas tayo sa impyerno habang buhay po. Mahal po kayo ng Diyos. Sinabi ng Bible, walang ibig ang Diyos na kahit isang tao mapahamak sa impyerno. Kahit isa. Na sana po, huwag niyo po i-reject ang Savior ng Bible na po. Salamat po. Magandang gabi po ng marami. Mahalagan niyo po ang inyong buhay kaluluwa sapagkat yan ang totoong yaman po. Thank you po. God bless po sa inyong lahat.